Okay, hello everyone. Welcome sa pagbabalik sa ato ang lesson. So, ako to ibalik ang katong akong gi-discuss ganiha, katong use state, use effect, unsa ang pag-create og component, unsa ang props, unsa gamit sa props, and then ang katong async and await. So, these topics ako na siya i-discuss karon, and then atong pinakaunang i-discuss is kaning use state, which is part of React hooks. So napatay daghang React hooks, but for now we are going to focus on two of these React hooks, which is the use state and the use effect. Okay, so unsa ning use state? Again, use state is some sort of memory para imong component. Kay si React man good is every time nga mo-change ang imong data, mo-change pud imo ang UI. Pero ang problema ng guna kay i-refresh niya, mahabilin or malimtan to niya ang data. Mo nang naatay hooks para naay memory ang ato ang component nga i-refresh niya, makainomdom siya sa katong data nga iyang gi-hold niya, madato niya i-refresh. Dili kay itong malimtan. Wag na siya memory ba? So mao na siya tong focusan karon, then as well as the use effect. So for now we're going to focus on the use state. Okay, so nakoy blank nga slate diri for sa atong React Native, and then as well as atong emulator sa kilid. Okay, let's begin. So we're going to go into the app folder, and then sa atong index. So there's index is arita mag-create og arita to i-write ang ato ang code. Okay? So atong focus karon is mag-create ta balik atong counter app, no? So natay buttons diri, ipindot nato sa button is mo-update ang UI, mapasag 1 ang count. So from 0, 1, ipindot na sa button, mo 2, pindot ang button, mo 3, pindot ang button, mo 4. So muna tong buhaton. Okay? So first is unsa may syntax sa use state. Use state. Ang syntax sa use state is mag-create ka diri og const, then square brackets, and then ang variable. So mag-create og variable nga count. Next account, comma, is ang katong function nga mo change sa ato ang count nga variable. So ako is set count. Na. So kani siya nga statement, the same ni siya sa the same ni siya sa let count na. And then kaning set count is function mo ni siya. So yung equivalent is function set count yan na. So yun na siya. So after ani is nabatang equals, then use state, okay, and then parenthesis, and then ang semicolon. But notice nga ni error siya because dapat pa nato i-import ang ato ang use state gikan sa React. Use state from React. So okay na siya. So ako lang nang i-delete kay they're getting in the way. Okay? So set count, yeah. Okay, so const count, set count. So variable, and then ang atong function nga mo change sa atong variable mo na siya. And then ang use state mo na siya itong pagtawag sa use state, and then sud sa aning parenthesis is ang initial value sa ato ang count. But there is a TypeScript is natay gitawag og type safety. That means nga if ato ang count kay integer, dapat integer pud ang ato ang gamiton para sa iya. Dapat dili siya string or unsa ba, dapat integer lang. Kay mo error man na siya. Diba? So ari diri pita is ato ang count, ato yung i-specify sud sa ato ang greater than and less than nga symbol
kung unsa nga data type ang atong gamiton para kang count. So sa atong case, it is a number. Na. So natay number. Okay? And then again, ang atong count is ginitialize na to 0. Na. So murag equivalent ni siya sa inani const count equals 0. So equivalent siya. So na-error siya kay the same naman tawag ka ng variable names. So the same siya ana. Okay, so nanatay hook. Then another tip is that if mag-create mo hook sa React Native, always make sure na naa siya sa pinakaigbaw sa inyong function component nga body. Naa siya sa pinakaigbaw ang hook ninyo. Kaya siya may mo set sa tanan data before mo render. Okay? Dili kay i-render niya para pa mo makuha sa data. So dapat mag-una gid siya. Okay, yan lang. So after running is narita sa return statement. So return ta sa component. So right here we are returning a view. Okay, so kaning style is ato lang ning kwaon. Ato lang siyang i-separate. Natin separation of concerns. Magputang ta diri sa ubos. Const styles equals style sheet dot create. Okay, and then let's say container box. Nya tuloy paste diri. Yan mo niyang gamiton nga style. So style equals styles dot box. Okay, ni-error siya kay wala pa man nato na-import ato ang style sheet. Okay, ako siya i-save. Again, okay na siya. So as you can see, the same lang gihapon. Okay? So after running is mag-create ta diri og simple nga view, another view. This is a safe butang tag component ang gitawag og safe area view. So kani si safe area view is a type of view pero nakahindot niya, ako na siyang isod diri. Ang nakahindot ni safe area view is that if kani mag yung view lang atong gamiton, na ay tendency nga ato ang mga components or kaning mga elements diri sa sud sa ato ang view is mulapas na sila ngadto sa boundaries. So with safe area view, yung make sure na kato yung mga elements or yung mga child elements is nasa ilang nasa sa safe area ba. Dili sila mulapas, dili sila di sila mulapas. Mo nang gamit ang safe area view. So na-error siya is because dapat pud ko ni import safe area view. So gikan man ni siya sa React Native safe area context. Okay, no, okay na siya. Kung siya enter. Okay, so after ani is ang itong buhaton is mag-create na ta sa ato ang simple view. So mag-create ta og text dire igbaw sa view. Text. Okay. Niya tong text kay this is our use counter lang. Counter. Okay, so naitay counter and notice nga na siya yung padding tungod mo good kay gisud na to siya safe area view. So wala siya nipilit gid ngadto. Na siya padding largo. Ngayon ang hindot ano niya. After sa counter is of course ang kato ato ang count itself. So isud na to or curly brace ang atong variable para ma-display siya sa atong screen. Okay, count. Okay, so since 0 ang ato ang initialize, ang gawas po diri sa atong screen is 0 po siya. I don't know if maklaro siya pero ako lang padakon. Okay, next is lastly, we need a button. So sud aning view na to nga sud sa tong view nga component kani a view nga
kuan mag-create ta diri og button. So all we need to do is add the pressable component. Okay? Kanya si pressable na siya on press nga function. Pero ari ako sana siyang i-add. Okay, si on press mutawag siya og mutawag siya. So si on press mutawag si dapat atong tawagon si set count para i-set ang count plus 1. Which is kani plus 1 na to. So tawagon na to ang iyang tig set para ma-plusan siya 1. Nya mo update din ang ato ang screen. So mag-create ang anonymous function or arrow function. Then set count plus 1 na ako ni si text kung yung kuha sa text isod na ko ni pressable para natin button text ngayon tangad to o plus. Okay, mo na siya pinaka simple. Okay, so set count plus 1 plus pressable 1 press set count. Okay, pero wala ni gawas ang ato ang button. Okay, wala siya ni gawas. Okay, so wala siya ginigawas kay dapat pa nato stylean. So mag-create ta diri. So first of all, si safe area view, mag-create ta og style para ka safe area view sa ato ang title text, sa ato ang count nga text, and then sa ato ang button as well as sa ato ang button text. So mas pinakaigbaw, mag-create a container. So container flex 1 and then padding na to is 16. Butang na to background color maybe something dark 0b1220 and then let us justify content to center okay na ends. Okay, I think that's good para sa itong container. Okay natin syntax error. Okay, wala tayo butang og comma. Then ako siyang i-apply sa itong safe area view. So style equals styles.container. Okay, so ni black na siya tanan. After sa itong container is kanina na to ang text. So title. So kanina si title, butangan ito siya color yung white, yung font size na maybe 22, yung font weight kay maybe 800, and yun, yung text align is nasa sa center, and then we're going to have a margin bottom maybe 16. Okay, the next is we need to sa to ang count kani siya ato niya yung stylean dapat dako siya. Ito lang, let's name this big, so it's a really big number. So kung na i-copy tanan kay takulan mo ko big. Yeah, so same siya color 60 ang iyahang font size, font weight ito lang
ang mas pabag-o 900. Center margin bottom na lang pantag 18. Then after is antong style ato ang button. So button butuhan na to sa button o style, background color, hashtag 111827. Sad. Next is ang padding for butuhan na siya padding 14 and then padding horizontal 2. Okay, after any butuhan na to border radius na 14 and then ang text sa itong button okay, signal sa siguro ani yung gamay white 22 font weight kira ning wala ni concept na siya. Okay, so white 22 okay na ni. So all we need to do is to apply na lang ni sila tanan sa ito ang components. So sa text iyang style kay style ni text, style ni onPress, style ni text 3, so styles dot sa itong title is screen title, styles dot big, and then para sa itong button is styles dot button, then sa itong pressable is styles dot button text. So save. Okay, so nakita na nato pero we might need to ato pa nang need nga i-adjust kay ang ato ang counter or atong title o ato ang display sa count is layo kay siya sa button. You know, okay naman siya tanawon pero ganahan ko matunga ang sila. So atong button is layo man siya. So create ko diri og ako daw i-modify akong container, flash reflex, okay, center, and then maybe ang box kining view ko lang siyang usbon dapat musunod siya. So box okay, dapat yung flex direction to row. Then we're going to justify content sender dara okay, ni pilit na ta wala tayo sakto nga ako no. Now if we click this button ang expected ani is kaning set count i-press na to sa button tawgon niya to ang set count nga function ya kaning set count nga function kay iya plusan og 1 ito ang count. Okay dara, so nigana siya, this is use state in action. See ano yung state. Now what if butangan sa nato siya og kanang pa minus, so 16 siya, so minus na natog 1, so mag-create tag another button pero minus siya. So dali ram na butangan natin siya minus, and then instead of count plus 1 count minus 1 ito siyang i-save. Okay, so na natay duha ka button plus and minus, but ang problema ni kay if inyong tanawon wala sila gap, nagpilit na tong duha ka buttons, so wala sa tong box magbutang ta diri og gap maybe 14. Okay, tara na sa gap ng 14 or maybe gap ng 12 lang dito.
Okay, good sa na siya. So plus, anya minus. There you go. That's a simple counter with increment button as well as a minus button. Diba? So dali ra kayo ang use state. Siya, i-update ninyo, makahinumdum siya nga, uy, namdi ko count nga dapat na ko i-set, ako to i-set. Na ko count nga dapat na ko minusan, ako isang i-set. So, nana siya, kanindot ang usa ka React hooks. Okay, so, that's it for the use state. Next is the use effect. So, thank you and kamo na sa buhat ani. Goodbye.